Alam mo ba na ang Barca ay kikita ng humigit kumulang 44 na milyong euro sa loob ng 4 na taon dahil sa kanilang pinakabagong kasunduan sa sponsorship? Pindutin ang like at manatili hanggang dulo ng video dahil ikukwento ko lahat ng ginawa niya. Si Juan Laporta ay bihasa pagdating sa ekonomiya, pananalapi at napakahusay din sa larangan ng marketing. Huwag kang aalis dahil ikukwento ko sa iyo ang mga nakamit nila. Isang makasaysayang tagumpay dahil ang Barca mula sa wala ay nagawang kumita at makakuha ng malalaking kita. Ang issue sa liga at 1-1 na patakaran ang nagtulak sa Barca na magpursige. At si Joan Laporta ay hindi tumigil sa pagtatrabaho kasama ang kanyang board of directors para makahanap ng pera kahit saan man. Kaya nga, ang pinakahuli ay opisyal ng inihayag ng Barca ngayong tanghali sa Espanya. Inanunsyo nila ang bagong opisyal na global partner. Mahalagang kasunduan sa mundo ang pagsasanib ng Barca at Demokratikong Republika ng Congo para mag-promote ng turismo ng bansang ito. Ang Barcelona ay makakatanggap ng humigit kumulang 44 na milyong euro sa isang kontrata na may 4 na taong tagal. Ayon sa nakita, sinabi nilang natanggap na ng Barca ang bahagi ngayong taon mula sa kasunduang nasa 10 milyon na may variable. May dagdag na garantiya ang liga para matiyak na hindi naglalaro ng apoy ang Barcelona. At na ito ay 100% totoo. Kamakailan, sinabi ni Rafael Yuste, Vice-Presidente, na ang economic team ng club ay naghahanap ng dagdag na kita para maabot ang panuntunang isa-isa. Kaya ito ay isang malaking balita at malinaw na ang Barca ay makakapasok sa panuntunang iyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan nating lahat. Bagamat hindi ito naging madali, masasabi nating makikinabang ang Barca sa patalastas na ito gamit ang logo ng tatak at ng Demokratikong Republika ng Congo sa likod ng mga training shirt ng kalalakihan at kababaihan. Tingnan mo, saan kaya kukuha ng pera ang Barca? Gamit ang training shirt, ilalagay ang logo sa likod at makakakuha ang Barca ng 44 na milyong euro. Kung may team na puro salita lang na sila ang pinakamalakas, sabihin mo nga anong team ang nakakagawa ng nagagawa ng Barca. Tapos pinag-usapan natin ang mga palangka. Bakit nga ba tinatawag na palangka? Bakit hindi nyo pag-usapan ang pagiging tuso, ang estratehiya, ang sipag, ang marketing, ang pagkuha ng pinakamainam sa kahit anong bagay? Ibig sabihin may mga koponang may saradong kasunduan. May kasunduan sa bansang ito, pero hindi nila naabot ang ganitong bilang. Talagang kahanga-hanga ang nagagawa at galaw ng Barca. Ayokong isipin kung ano mangyayari pagkalipas ng 10 taon kapag buo nang gumagana ang Camp Nou. At itong mga kabataang ito na ngayon ay may 17, 18, 19 na taon ay magkakaroon na ng 25, 26, 29 na taon. Ibig sabihin, ang nagagawa ni Laporta, sa totoo lang, ay kamangha-mangha at totoo na nagkamali siya sa maraming bagay at nagkaroon ng mga pagkukulang. Pero dumating siya sa ganitong kalagayan. Dumating siyang lubos na gipit, hindi nga niya kayang bayaran ang mga sweldo. At ngayon, nakagawa siya ng mga kamangha-manghang bagay na pababa niya ang kabuuang sahod sa napakababang antas. Tungkol nga sa mga limitasyon, sinusunod niya ang limitasyon sa sahod na itinakda ng liga. Para maintindihan ng lahat, simple lang. Magkakaroon ng kakayahan ang Barca na kumilos sa merkado at mairehistro lahat ng manlalaro. At sa totoo lang, tungkol dito, kailangan nating banggitin na tungkol kay Ter Stegen, wala pang nakatakdang petsa ng pagbabalik. Walang takdang panahon ng paggaling, ang pamunuan at mga doktor ang magpapasya. Ang eksaktong panahon ng pagkawala ni Ter Stegen at malamang ay tatanggalin na rin siya sa listahan. Dahil dito, maaari na bang mairehistro ng Barcelona si Joan Garcia? At ang natira ay para mairehistro sina Marcus Rashford, Ronnie Bargi at Chesney. Sabi ni Kunde na magre-renew siya hanggang 2030 kaya inaasahan na malapit na ang renewal niya. Kay Frankie de Jong at ang mga karagdagang kita na sinasabi ko sa iyo. Papayagan ba sina Marcus Rashford, Chesney at Bargi na mairehistro at makalaro agad sa unang koponan ng Barca? Kaya magkakaroon tayo ng isang malakas na koponan na may lahat ng posisyon ay may kapalit at hindi na kailangang magbenta ng kahit sino na magiging malaking problema at masakit sana. Mananatili ang Barca sa pinalakas na roster at may paparating pang dagdag na kita. At anong nangyayari kay Ter Stegen? Yung hindi pinangalanan, isa-isa mula ngayon hanggang sa unang o ikalawang linggo ng Agosto, matatapos na ang lahat.
Sa pagsisimula ng liga, sa ika-16 na laban sa Mallorca, lahat ng manlalaro ng Barca ay rehistrado na. Iyan lang muna. Gusto ko rin sanang talakayin ang ilang nagawa ni Laporta sa marketing. Bukod sa pagbibigay ng 10 kay Lamine Yamal at malakas na benta ng mga jersey na ngayong linggo lang inilunsad, inilabas na rin ang bagong jersey kasama si Kobe Bryant. Siguradong lalala ito, pati sa lahat ng antas ng benta. Palagi kong maaalala ang araw ng anunsyo ng Spotify. Bakit? Dahil nagpasok ito ng milyon-milyong euro sa kaban. Ito ay naging isang kamanghamanghang bagay sa larangan ng marketing. Pero kung naaalala mo, ginawa rin natin ang kontrata sa Nike kung saan tumanggap tayo ng mas mababang halaga kaysa sa nakasaad sa merkado. Pero si Bartomeu, ginawa niya ang gusto niya kaya siya rin ang magdusa. Ang Barca ni Laporta ay nakipag-renegotiate ng kontrata. Maglagay ng pressure. Sa wakas, naiwasan ng korte at nagkaroon ng ganap na pagkakaunawaan sa American brand na Nike. Hanggang ngayon, may kamanghamanghang kontrata siya. Tayo ang pinakamataas na binabayarang club at patuloy ang tagumpay ng Barca ni Laporta. Maraming sponsor ang dumating nitong mga huling taon ni Joan Laporta at marami pa ang darating. Gaya ng sinabi ko, ang pinakamahalagang hiyas ng corona ay ang Spotify Kanoahi. Sa pagbebenta ng very important person na palasyo, doon talaga papasok ang pera. Totoo yun. Isang kabaliwan. Pamilya, sa tingin ko dapat tayong maging masaya. May mga nagdududa kung saan nanggaling ang pera mula sa Demokratikong Republika ng Congo. Bakit sa kanila? Laging may mag-iimbento at maglalagay ng hadlang. Mainit ang kalaban at naiinis sa lahat ng positibo tungkol sa Barcelona. Kaya huwag ninyong alalahanin iyon. Kalmado lang, ginagawa ng Barcelona ang tama at walang problema. At huwag kayong paluloko o maniwala sa mga kwento ng mga kalaban na gusto lang siraan ang club. Maging masaya at proud kayo dahil may ginagawa tayong malaking bagay. At ang kontratang ito sa Demokratikong Republika ng Congo ay magdadala ng karagdagang ekstra na kita na talagang swak na swak para sa atin. 44 na kilo para sa isang siraulong nakasuot ng training shirt. Sabihin nila kung anong club ang nakakakuha niyan. Oo, may ilan, pero hindi sa presyong iyon. Saludo sa Barca. Saludo sa marketing at economic team ng club at mula rito, binabati ko kayo. Makikita natin ang mga larawan sa mga susunod na araw. Makikita na natin ang mga manlalaro na may ganyang logo sa likod dahil opisyal na itong inanunsyo ngayong tanghali sa Espanya. Kaya bukas, pamilya, tandaan nyo na may malaking laban tayo sa Barca. Ngayon ang ikalawang pagsubok ng pre-season, Seoul Football Club Barcelona, 1:00 ng tanghali, oras sa Espanya. Para malaman ang oras sa inyong bansa, ilalagay ko ang link ng live sa comments. Para makapunta ka roon, ipapakita nito ang tamang oras sa iyong lugar. Sa tingin ko, nasabi at handa na ang lahat. Pamilya, salamat at kita-kits sa next video. Barca ngayon, Barca ngayon, Barca palagi, Barca palagi.